Kahit anong shape ng frame kaya mong gawin para magamit sa Canva. Yan ang ituturo ko ngayon. Gamit ang Inkscape, pwede kang gumawa ng complicated na shape para gawing frame. At kahit unusual ang shape, kayang-kaya mo itong gawin gamit ang Inkscape. Ang Inkscape ay free and open source vector design software na pwede mong gamitin sa iyong Mac or PC. Pwede mong i-download ang software na to sa website na nasa description box. Umpisahan natin, mag-open lang ako ng bagong document sa Inkscape. Pwede mong palitan ang size ng document mo dito sa File, Document Properties, and iselect mo lang dito yung A4. Pwede ka rin mag-change ng units na gagamitin mo, depende sa preferences mo. And pwede mo rin itong i-convert to portrait or landscape na orientation. Close mo lang yung dialog box kung okay na yun. Gagawa lang ako ng circle ngayon. Select ko tong circle or ellipse tool. Gagawa lang ako dito sa gitna ng page. And then next kong gagawin, isi-center ko lang to. Punta tayo sa layers. Punta tayo sa align and distribute and i-center natin. Gagawa na ako ng ibang shapes. Gagamit lang ako ng rectangles for this project. Just grab the rectangle tool at mag-draw lang ako ng rectangle dito sa page. Gusto kong i-center itong rectangle sa circle kaya babalik ako dito sa layers at isi-select ko yung circle at rectangle na ginawa ko. At dito naman sa align and distribute na tab, isi-center ko lang sila horizontally and vertically using the page as reference. Para madali kong makita yung mga iba't ibang shapes na gagawin ko, papalitan ko lang ang mga kulay nila. Pipili lang ako ng kulay dito sa color palette sa baba. Next, gagawa lang ako ng iba't ibang rectangles para hatiin itong circle sa iba't ibang shapes. Mag-snap naman yung mga shapes mo sa edges ng ibang shapes na nagawa mo. Pero kung hindi lumalabas ang feature na ito, punta ka lang dito sa upper right corner at i-turn on mo yung snapping dito sa button na ito. Kulay blue ang button na ito kung naka-activate ang snapping. Kung hindi siya naka-blue, click mo lang yan para mag-activate. Pag na-cover na lahat ng area ng circle, pupunta na tayo sa next step. Dito sa Layers panel, isi-select lang natin lahat ng shapes na ginawa natin. Pag active na lahat ng selections mo, dito sa menu, i-click lang natin itong path, then select fracture. Ang gagawin nito ay hahati-hatiin niya yung circle sa iba't ibang shapes kung saan may overlap ang circle at rectangle. Burahin lang natin itong mga shapes outside the circle kasi hindi na natin kailangan ang mga yan. Ang maiiwan ay itong mga shapes na nag-form ng circle. Kung bibilangin natin yan, meron tayong naging 8 shapes na gagawing frames. Pero dito sa Layers panel, kung makikita nyo, merong duplicates yung mga shapes. Kailangan nating burahin yan para wala tayong maging overlap. Pinalitan ko na lahat ng mga kulay ng mga shapes para madali ko silang ma-identify. Ito ang mga magiging frames pag in-upload natin sa Canva. Pero kailangan muna natin itong i-convert as clips. Otherwise, pag in-import mo ito sa Canva, magiging regular shapes lang sila instead of frames. Para gawin yan, kailangan muna nating mag-import dito sa Inkscape ng image at i-clip natin ito sa mga shapes. Punta tayo sa File, click Import at magsiselect lang ako ng random image. Kahit anong image pwede mong gamitin dito. Click Open at magpupunta na yan sa page. Dahil 8 yung shapes natin, dapat 8 copies din ang meron tayo nitong image. Pwede mong i-copy itong image, then i-paste para magkaroon ng another copy. O kaya, pwede mo ring i-press yung Ctrl+D sa keyboard para mag-duplicate. Magagawa lang ako ng 8 copies nitong image. Balik tayo sa Layers panel at i-move natin yung images dito sa pinakailalim ng lahat ng shapes. Ngayon, gagawa na ako ng clip. Pipiliin ko lang itong isang image at itatapat ko lang dito sa isang shape dito sa may circle. Dapat full overlap yung image at yung shape bago ka mag-create ng clip. Pag tama na yung position ng image mo relative sa shape, isi-select ko lang silang dalawa, itong shape at itong image. Right-click and then isi-select natin itong Set Clip.
Ganon ang gagawin ko sa remaining na mga shapes. Pagtapos mo na lahat maklip ang mga images sa shapes, pwede na natin tong i-export. I-click lang natin itong export button dito sa right panel, o kaya pwede rin sa file, click export at mag-open itong panel dito. Gagawin ko lang itong 300 dpi yung resolution at yung format ay PDF. Sineselect natin yung PDF kasi pag in-export natin siya, nagiging multi-layer yung file mo pag in-upload mo sa Canva. Punta na tayo sa Canva, mag-create lang ako ng A4 na document. Next, punta tayo sa upload. Select lang natin yung upload file. Hanapin lang natin yung PDF na in-export natin from Inkscape. In-upload mo, dito yan lalabas sa Designs tab instead of Images. After uploading, i-click lang natin yan para ma-add ito sa canvas. Gusto ko lang i-resize to para ma-maximize yung page. As you can see, nakaseparate yung mga shapes dito sa in-upload natin as if SVG file sila. Pipili lang ako ng isa muna dito at may lalabas na context menu dito sa baba ng shape. Pag pinress mo yung delete dyan, dalawa dapat ang lalabas. May option ka to delete the image or the frame. I-delete lang natin itong image para makita na natin yung frame na ginawa natin. I-delete na rin natin lahat ng mga images doon pa sa ibang shapes na nagawa. At this point, pwede ka nang maglagay ng images dito sa frame. Pipili lang ako ng random images dito sa photos. Pag-click mo ng image, pupunta yan sa page at pwede mo na itong i-drag and drop sa frame. Pipili lang ako ng mga images ng mga pusa dito sa photos. Magandang gamitin itong frame na to para sa photo collage ng mga pets mo. Meron din akong ginawa na heart shape na frame dito. Pwede ka rin gumawa ng custom collage ng portrait photos nyo ng partner mo. Or yung mga loved ones mo na gusto mong gawan ng collage. Meron ding ibang method para gumawa ng Canva frames. Watch this next video para malaman mo kung paano gumawa ng Canva frames gamit ang Photopea. Ang Photopea ay free online photo editor tulad ng Photoshop. Madali lang tong gawin, basta sundan mo lang yung steps na pinapakita ko sa video. Kung may natutunan ka sa video na ito, click subscribe and like this video. Thank you for watching and see you next time.